Tulad po ng ating nababanggit ho kanina, makakausap po natin live via Zoom si Dr. Lux Sandutan. Siya po ang anak ng namayapang si Dr. Winston Andutan. Maalala ho ninyo mga kabombo, nagkaroon po ng ilang mga rally ano, dito ho sa ating bansa at lumalabas doon sa mga rally na ginagamit po yung larawan ho nitong si Dr. Winston at itinuturo bilang isa raw sa mga biktima ho ng extrajudicial killings noong kasagsagan po ng Duterte drug war. Pero may paglilinaw ho dito ang pamilya ho o pamilya Andutan. Kasama ho natin ang anak ko nitong si dating Dr. Winston. Dr. Andutan, sir, magandang umaga ho sa inyo. Magandang araw. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever, Doc. Hi, good morning. Thank you for joining us, Doc, ano, dito ho sa Bombo Radio Philippines. I believe meron ho tayong mga paglilinaw na about ho doon sa kung paano ho yung nangyari dun sa pagkamatay o pamamayapa po ng inyong butihing ama, Doc. Yes, oo. Nung December, actually, he was murdered ng mga gunman before, no? Pero nahuli na yung mga tao. Mm, mm, mm. So, yung mga gunman, pati yung alleged mastermind, nasa kulungan na sila since 2022 pa. Mm, mm, mm. Oo. So, wala naman siyang relation sa EJK or any drugs, no? So, yun lang gusto namin i-clarify, pakita na walang kinalaman yung pagkamatay niya doon. Oo. Oo. So, Ang more of, yes, sige, ano Doc. po? Go ahead po, Doc. Sige po. More of mukhang personal and iba yung reason bakit siyang pinatay. So, we don't want to share it na lang sa public, Mm, pero mm, iba. So, we just want to clarify na iba siya. mm. Oo. So, Ah, ang, yes, okay. yung reaksyon po na ito, Doc, ay after po na lumabas yung larawan po ng inyong namayapang ama, Doc, ano? Sa isang, I believe, dalawa o isang rally yata dito sa Pilipinas. Oo. Ano kasi, yung itsura nung rally, siyempre, it was a rally for mga EJK, you know? Opo, So, opo. oo. So, medyo misleading siya, no? Actually, yung letter nila nabasa namin. So, we appreciate naman yung intention nila na pinaglaban nila yung mga doctors na namatay, no? Pero may mali kung isama mo siya doon sa mga EJK. Kasi yung mga tao, wala namang, hindi naman nila alam yung story. So, pag nakita nila yon, they would assume na biktima din ng EJK, no? So, medyo mas nakakasira yun ang reputasyon ng mga doctors. Kasi baka akala ng mga tao drug addicts yung mga yun tapos pinatay, 'di ba? So medyo Mm, mali mm, siya. Okay? mm. So, Ah, yun lang naman yung pinaglaban namin doon. paano ho yung mga posted na pictures, Doc? Anything na gagawin ho natin dito, mga legal hakbang? Kasi may mga pictures na ho na posted so far. Yes, so anyway, meron naman kaming lawyer, so pag-usapan na lang namin yun if ever kung ano man ang pwede magawa dun. Okay. Kasama natin si Bombo Ever. Bombo Ever, with your questions? Alright. Doc, mayroon din pong paliwanag dito ang Health Alliance for Democracy at sinabi po na inyo pong tatay kasama pa po ang isa pong doktor na si Dr. Perlas ay napatay daw po dahil sa corruption-related issues. Your reaction po regarding this po, Doc? Yun yung something na medyo nagulat ako kasi my dad was a private surgeon, no? He worked in a private hospital. So wala siyang any uh, tawag dito, yung government or any political relation. So wala siyang pakialam sa government na wala siyang attachment sa government, I mean. So I don't parang hindi ko alam saan galing 'yon. No, maybe sa iba, maybe ibang doctor, ibang doctors, I cannot say for them. Pero sa dad ko, wala naman siyang any ano no, wala siyang any relation, wala siyang he was a very private person. Wala siyang post, wala nga siyang Facebook dati na he would comment or say anything bad about the government. So, medyo mali yun. I don't know kung saan galing yun. Maybe sa iba, totoo, pero sa kanya, it doesn't apply sa kanya. So, totally different yung reason niya bakit namatay siya. So, yun lang. Gusto ko lang i-clarify. Especially yung statement na yun, medyo mali. Baka na-generalize na naman nila. So, misleading na naman yun. Alright. Doc, nagkaroon na po ba ng chances na nung nalaman po ninyo itong paggamit po ng pangalan or larawan po ng inyo pong ama dito sa mga extrajudicial victims, ay nakausap nyo na po ba ito pong mga grupo na involved po sa paggamit po nito?
May nakausap yung mother ko regarding that. Nag-comment lang siya or sinabihan niya lang na we did not consent and nagulat kami kasi mayroong picture na gano'n. So, yun lang. Hindi naman namin gusto ng away, eh. We just want na, you know, yung legacy ng dad ko and yung pangalan niya ma-preserve. So, yun lang naman yung gusto ng family namin. Ayaw namin makipag-away or anything. We just want that. Lastly na lang po siguro, just to follow up po yung nauna niyo po mga statement, do you have any plan po na file po ng case against po dun sa mga taong involved po dito? We will see. Meron naman kaming lawyer. So, we will see. Pag-usapan namin kung ano yung pwede namin magawa. So, tingnan natin. Mhm. Okay. Doc, maraming salamat. Thank you for joining us ngayon pong araw na ito. Siguro message na lang ho natin, lalo at medyo lumalawak ho yata yung reach ng mga fake news, yung mga maling impormasyon. Message sa public, Doc. Yun lang. Medyo mahirap kasi ngayon kasi social media, pag nag-post ng picture, hindi natin alam ano yung totoong story. So, before natin, i-share or mag-comment, ah, tingnan muna natin yung story or yung totoong reason bakit nandun yung post, no? Tapos, sa mga mainstream media naman, hopefully, mas, you know, hindi lang pag sensational yung case or makakita ng views, i-post agad. So, I think mas better na, i-research muna, tapos mas totoo yung i-post nila sa social media and also sa mainstream media. Kasi misleading siya. Maraming mga misleading and of course, yung trust ng mga tao nawawala sa ganun. So, I'm a civilian din lang naman. And pag nakakita ko ng ganun, actually, ngayon makita mo yung mga post sa social media, wala ka nang gustong makikita kasi parang pangit na ng Pilipinas, 'di ba? Sa nakikita mo sa news. Mm. So, mas maganda sana na totoo yung mga nakikita natin sa news and walang bias ba or ano. So, yun lang naman yung message ko dun. Okay. Doc, maraming salamat ho muli sa inyo. Ingat po kayo, Doc. Okay, thank you. Si Dr. Locke Andutan, mga kabombo, ang anak ko ng namayapang si Dr. Winston Andutan. Kaugnay po dun sa mga unang kumalat ho na impormasyon na sinasabing biktima ho ng extrajudicial killings sa kasagsagan itong drug war ng dating administrasyon, pero may paglilinaw ho dito ang pamilya Andutan.